Sa pangunahing dahilan ng pagbaha ay ang hindi wastong pagtapon ng basura sa tamang lagayan nito. Sa kawalan ng respeto ng kahit isa man lang na nilalang, maaaring malaki ang magiging epekto nito sa karamihan. Ang pagkalat-kalat na basura sa isang tabi ay isang problema, ngunit ang dulot nitong pagbaha ay mas malaking problema sa ating lipunan. Karaniwang makikita sa ating paligid ang mga nagkalat na basura. Basurang dulot ay sakit na kadalas ay bata ang tinatamaan at basurang nagiging dahilan ng isang pagbaha na daan-daang pamilya ang naaapektuhan. Ngunit sino nga ba ang may kagagawan nito kung hindi tayo man din? At sino ang nakakasolusyon nito kung hindi man ding mamamayan ng Pilipinas? Paano natin mapipigilan ang pagdami ng basura? Anong masasabi mo sa mga kabataan na kahit saan-saan nagtatapon ng mga basura? Well, first and foremost, dili jud siya maayo na si asa lang maglabay og basura. Kay ang pagiging malinis daw is a reflection kung unsa mo sa inyong balay. So, ang ako yung maingon sila is, we need to start disciplining ourselves sa paglabay sa mga basura sa tama na mga butanganan. O dili jud maayo na mapatakal ang paglabay kay mahimo siyang dahilan or cause na mupangit ang ato ang surroundings. Again, kung unsa ta sa inyong balay, dili po nato siguro dalon una diri sa eskwela. Nakita ko kapag may nagtapon ng basura, ipapaalala ko sa kanya na itapon natin sa tamang lalagyan. Una, masama tingnan kasi makapapangit sa ating kapaligiran. Kung maraming tao magtapon ng basura kahit saan-saan lang, maraming basura sa paligid-ligid at ito ay magiging sanhi ng masamang amoy at titirhan ng mga klase-klaseng insekto na magdulot ng sakit sa mga tao at makakasira sa ating nature. Mararamdaman ng bawat tao niyan ay hindi na safe ang ating paligid para sa magandang kapaligiran at sa ating kalusugan. Iyon ang mga maidudulot ng basura na itinatapon sa kahit saan-saan. Una, maging isang responsableng estudyante lang. Alam mo din naman may tama at mali at may mga basurahan naman sa paligid na pwede mong itapon na maayos sa mga basura. At kung pwede din, pwede ka din naman makilahok sa mga programang pangkalinisan ng eskwelahan, ng panlipunan o mga ahensya na nangangalaga para sa pangkalinisan. Kailangan maglagay ng mga tamang signage para sa kung ito ba ay isang recyclable na basurahan or isa bang biodegradable kasi kahit saan may makikita tayong mga basura kaya kailangan maglagay tayo ng mga basurahan na nararapat sa naaayon sa kung anong klase ng basura ang itatapon ng mga tao. Mayroon tayong magagawa upang makatulong sa pagpigil ng basura. Una, itapon ang basura sa tamang paraan at ihiwalay ang mga nabubulok mula sa hindi nabubulok. Ikalawa, pagsulong ng kumpanya para sa pagbaba ng polusyon sa social media. Maraming estudyante ngayon ang gumagamit ng social media. Pwede tayong magawa ng mga post tungkol sa pagpigil ng polusyon. Ang pagtapon ng basura sa ating tamang paraan ay mahalaga
upang mapanatili ang kalikasan at kaayusan ng ating kapaligiran. Sa simpleng paggawa ng mga ito ay maaaring magawa natin ang ating tungkulin sa pagpapanatili ng kalikasan ng ating kapaligiran at maging mabuting halimbawa sa iba upang mapanatili ang maayos at malinis na kapaligiran para sa ating lahat. So, please sa mga tanan estudyante sa Banggoy National High School na ato yung ilabay nga to ang mga basura sa tama na